Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende ko sa kayo nanonood. Alam nyo, pinalitan ko na ang aking cam. Bumalik na ako sa cellphone ko at sa aking mahiwagang mic. Kasi mas hassle. Na-realize ko mas hassle pala mag-film na ginagamit ko is yung camera, laptop. Ang dami pang equipment na kailangang i-set up. So, okay na ako dito. Mas madali pa, di ba? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lyra. Senior high student na. Pero itong experience ko, nangyari nung grade 6 ako. I'm a grade 6 student sa isang public school. It was Saturday and nasa school kami dahil isa akong journalist. May laban kami sa araw na yon. 8 a.m. sharp ang call time namin at dahil malayo ang bahay namin, 7 o'clock pa lang nasa school na ako. The sky was so dark. It's weird since dapat maaraw na kahit papaano. I'm not surprised na ako pa lang ang nasa school. While waiting for others, umupo muna ako sa bleachers ng court namin. After 10 minutes, dumating ang isa kong co-journalist. Inaaya niya akong pumunta sa room namin dahil naiwan daw ng isa naming kaklase ang bag niya. Pumayag naman ako dahil maaga pa naman at wala akong magawa. While walking papunta sa building namin, ay biglang humangin ng malakas. Nagulat ako. Kakaiba ang hangin. Hangin na hindi gawa ng nature kundi gawa ng tao. Ramdam na ramdam ko ang hangin sa batok na parang may naglakad sa likod namin o kaya tumakbo. Lumingon ako sa likuran. At wala namang tao. Napansin ako ng kaibigan ko at sinabi ko ang nangyari. Sabi niya, wala naman daw siyang naramdamang hangin. Naniwala naman ako sa kanya. Dahil kung humangin talaga, dapat tinangay ang buhok namin ng hangin. Pero hindi naman nangyari. May iba akong nasa-sense na parang may mali. I decided na bumalik sa bleachers at mag-intay sa ibang kasama para pumunta sa room namin. Di naman ako nabigo. At maya-maya ay dumating ang dalawa naming co-journalists. Bale, 4 na kami. 3 babae at 1 lalaki. Nasa first floor kami at masasabi kong mahaba ang building namin. Mga ilang rooms na ang pwedeng ma-occupy sa isang floor. Napansin kong nagkakwentuhan silang 3 sa harapan ko at nauuna pa sa akin. Doon ko na lang napagtanto na ako pala ay nasa dulo at nahuhuli na. Tumakbo ako papalapit sa kanila at nagpaunang lumakad. Mabagal ang lakad namin dahil sa nagchichismisan sila nang bigla silang nag-aasaran tungkol sa multo. At syempre, kasama ako sa inaasar. Baka mamaya may biglang manggulat kay Lyra. Hala ka, iiwanan ka namin. Sabi ng isa at saka tumawa. Nakitawa na lang din ako kahit na iba na talaga ang pakiramdam ko. Nasa 3rd floor na kami at bago pa makapunta sa room namin, ay may nahagip ang mata ko sa isang room na katabi lang ng room namin. Iniwan nila ako sa room na yon at nagtuloy sila sa room namin. Di ko yun pinansin at binuksan ang bintana ng room na hinintuan ko. Tama nga ang nakita ko. Isang bata na nakatalikod sa akin at nakatayo ng tuwid. Nagtaka ako at tinignan ang pinto ng room. Parehong nakakandado ito. Kaya paanong may bata rito? At parang grade 3 yung height? Naka-white t-shirt at naka-uniform sa pambaba niya. Nasa gitna siya ng room at nakatayong tuwid habang nakatalikod sa akin. Kinabahan ako kasi naisip ko baka Biyernes pa siyang nasa loob ng room at di nakalabas. Plano ko na sanang sabihin ito sa utility, pero tinawag ako ng mga kasama ko. Hoy Lyra, ano na? Nakuha ko na yung bag. Ano pang ginagawa mo? Tara na. Yaya nila kaya naman sumulyap ako sa kanila. Bumalik ang tingin ko sa room at titignan sana muli ang bata. Nang makita kong wala ng tao sa kwartong yun. Inilapit ko ang mukha ko sa bintana at hinanap ng mata ko ang bata pero wala na akong makita. Ngunit may biglang kumalabit sa akin. Nilingon ko ito at laking gulat ko na yung bata na nasa room kanina ay nasa labas na at katabi ko pa. Mas kumabog ang dibdib ko nang makita ko na duguan ang mukha niya at nakangisi sa akin. Para akong napako at di makagalaw. Di rin ako makasalita at nanlaki ang mata ko. Takot na takot ako. Takbo! Yan ang sinabi ko sa mga kasama ko at tumakbo na ako.
Nauna na akong tumakbo sa kanila pababa at makalabas sa building na yon. Sila ay parang tuliro na sumunod. Nasa court na kami at nakatulala ako at di makausap ng maayos at naiiyak. After how many months? February na. Birthday ko ngayon. Mga close classmates ko ang invited. Tapos na kaming kumain at nasa jeep kami, nagkukwentuhan, nang biglang may pumaradang tricycle na nag-deliver ng tubig. Nagtaka ako kasi di naman kami nagpapadeliver ng tubig lalo na ng may tricycle. Kasi kapitbahay namin mismo ay nagnenegosyo ng refilling water station. Nakita kong may angkas ang driver na isang bata, a white shirt at nakapang school attire. Bumaba siya sa pagkakaangkas. Nangunot yung noo ko, ba't parang familiar siya? Nakita kong nakababa na siya at ipinagtaka ko, lumapit siya sa likod ng jeep. Akmang sasakay nang bigla niya akong tinignan at saka ngumisi na parang demonyo. Bigla ko naalala yung bata sa school na nakita ko. Kamukha niya. Kamukhang kamukha. Sumigaw ako at nagtaka ang mga kaklase ko. Nawala naman na agad ang bata. Tinanong ko yung driver kung may angkas siyang bata na naka-white shirt, pero mas lumakas ang kabog ng dibdib ko nang sabihin niyang wala siyang angkas na bata dahil wala naman siyang anak na lalaki. At doon na po nagtatapos ang kwento natin. Bakit ang bitin? Wala na ba kasunod to? Bakit parang bitin yung kwento niya? Bakit ba ang lagi nating mga nakikita ay mga duguan? Every time na may mga horror stories, laging duguan ng mga nakikita. Kung hindi duguan, laging black yung mata o pula ang mata. Dahil ba sa pagkakamatay nila? Yung last time na buhay siya, ganun ba yun? Kaya nga ganun yung itsura nila. Siguro ang nakakatakot kapag ang nagmulto sa'yo ay ang taong nalunod. Kasi 'di ba, share ko lang, na kapag nalunod yung tao, sobrang maganang muka to the point na unrecognizable na yung face niya. So, scary. So ayun, doon na po nagtatapos ang ating chismis for today. Ay, saglit. O siya, I'll see you sa next upload. Bye-bye!